Magtatatlong taon na mula nang umalis sa limelight si Angel Locsin. Finally, nabigyan ng update tungkol sa kanya ng mister niyang si Neil Arce. Promise ni Neil, maayos ang lagay ni Angel. Isa siya sa pinakaminahal na aktres ng Pilipinas. Pero kasabay ng pagmamahal, dumating ang ingay ng kontrobersya. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang pangalan ni Angel Locsin ay hindi lang basta pangalan ng isang artista. Isa siyang simbolo ng tapang at malasakit. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, bigla na lang siyang nawala sa telebisyon, sa pelikula at halos pati sa social media. Maraming Pilipino ang nagtatanong, asan na nga ba si Angel Locsin? Si Angel Locsin, ipinanganak bilang Angelica Colmenares, ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa Tondo, Manila. Ang kanyang kabataan ay hindi perpekto. May mga hamon, kakulangan at responsibilidad. Estudyante pa lamang siya sa University of Santo Tomas High School nang mapansin siya ng isang talent scout sa SM City North EDSA. Wala siyang planong maging artista noon. Ang layunin niya ay makatulong sa pamilya, lalo na sa gastusin sa operasyon ng mata ng kanyang ama. Nagsimula siya bilang commercial at printed model. Tahimik, mahiyain, at walang kasiguraduhan kung magtatagal siya sa industriya. Ngunit ang kanyang natural na karisma at kabaitan ay agad napansin ng mga taong nakatrabaho niya. Sumailalim siya sa mga workshops at auditions. At kahit maraming rejection, unti-unti niyang hinasa ang kanyang talento. Noong 2002, pumasok siya sa GMA Network at naging bahagi ng teen-oriented show na Click bilang tomboyish na si Charlie. Hindi agad sumikat, ngunit doon nahasa ang kanyang acting skills. Minsan mahirap ang eksena, minsan mahirap ang role, pero unti-unti niyang hinahasa ang kanyang talento at ipinakita ang kanyang dedikasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang breakthrough niya ay dumating noong 2004 nang gumanap siya bilang Alwina sa Mulawin. Dito nakita ng publiko ang kakaibang kombinasyon ng lambing at tapang sa kanyang pagganap. Ang Mulawin ang naglatag sa pundasyon ng kanyang career bilang isang primetime lead actress. Ngunit ang papel na nagluklok sa kanya bilang isa sa pinakasikat na artista ng bansa ay Darna noong 2005. Hindi lang ito simpleng role, isa itong simbolo. Ramdam ng lahat ang puso at intensyon na dala ni Angel sa karakter. Ang bawat aksyon at emosyon niya bilang Darna ay nagpatunay na kaya niyang maging role model hindi lang sa screen kundi pati sa totoong buhay. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto. Sa ABS-CBN, mas lumawak ang kanyang career. Sa Lobo noong 2008, nakakuha siya ng nominasyon para sa International Emmy Awards na nagpatunay na may kakayahan siyang magdala ng international level performance. Sumunod ang Immortal noong 2010 to 2011 na ipinakita ang kanyang versatility sa fantasy action series. Sa The Legal Wife noong 2014, nagpakita siya ng malalim na pag-arte sa drama. Habang sa The General's Daughter noong 2019, ipinamalas niya ang matured at makabuluhang performance bilang isang action drama lead. Sa pelikula naging matagumpay din siya. Sa Let the Love Begin 2005, nakilala siya sa romantic comedy genre. Gusto ko lang naman maging proud si Daddy sa akin. Para mabayaran ko ang mga atraso ko sa kanya. Pero failure pa rin ako. Sa In the Name of Love 2011, nagpakita siya ng kakaibang intensity sa drama, nanalo bilang Movie Actress of the Year. Sa One More Try, 2012, pinatunayan niya ang kanyang kakayahan sa malalim na karakter at nanalo ng Best Actress Awards sa FAMAS at Luna Awards. Sa Four Sisters and a Wedding, 2013, ipinakita niya ang natural at relatable na acting na minahal ng madla. Sa Everything About Her, 2016, kasama si Vilma Santos, nanalo siya bilang Best Supporting Actress sa Asia Pacific Film Festival. Ngunit higit sa pagiging artista, nakilala si Angel bilang isang humanitarian.
Sa loob ng mahigit isang dekada, nakapagbigay siya ng tinatayang 15 milyon sa iba't ibang charitable causes. Tuwing may kalamidad, siya ang una sa listahan ng mga tumutulong. Personal na mimigay ng relief goods sa mga biktima ng Bagyong Ondoy, Habagat, Yolanda, Odette at Agaton. Noong 2019, nag-donate siya ng 1 milyon at nagpadala ng mga truck ng relief goods para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Noong pandemya, inilunsad niya ang kampanyang Unitent We Stand PH. Nakalikom ng mahigit 11 milyon, nagpatayo ng 146 isolation tent sa 135 na ospital upang matulungan ang mga frontliner at pasyente. Hindi rin niya kinalimutan ang mga lumad at bakwit. Noong 2017, nagtungo siya sa Marawi upang magbigay ng pagkain at school supplies sa libu-libong pamilyang nawalan ng tirahan. Kilala rin siyang tagapagtanggol ng karapatan ng mga katutubong komunidad. Bilang isang Philippine Red Cross Ambassador, hindi lang siya nagdo-donate ng pondo, kundi regular rin siyang nagdo-donate ng dugo bilang blood galloner na katulong sa maraming buhay. Dahil dito, kinilala siya ng Forbes Asia bilang isa sa Heroes of Philanthropy noong 2019. Ngunit kasabay ng kabutihan, dumating din ang mga kontrobersya. Noong 2020, na-red tag siya kasama ang kanyang kapatid, isang akusasyon na mariing itinanggi ni Angel. Naranasan din niya ang body shaming, kabilang ang insidente kung saan ginamit ang kanyang timbang sa DepEd module. Nilinaw niya na ang kanyang pagbabago sa katawan ay dulot ng Hashimoto's disease, isang autoimmune disease sa thyroid. So I have a thyroid problem kasi Hashimoto. Parang autoimmune disease siya sa thyroid. But under control naman siya. Noong 2021 sa kanyang kaarawan, nag-organisa siya ng isang community pantry. Ngunit may isang senior citizen na pumanaw habang nakapila. Personal niya itong inasikaso at humingi ng tawad sa publiko. Noong 2025, naging issue ang pag-hack sa kanyang social media accounts kung saan ginamit ang kanyang pangalan para sa mapanlinlang na posts. Pagdating sa pag-ibig, marami na rin siyang pinagdaanan. At isa sa pinakaunang seryosong relasyon niya sa showbiz ay kay Miko Soto. Si Miko Soto, kilalang aktor at miyembro ng prominenteng Soto family, ang naging unang malaking pag-ibig ni Angel sa industriya. Sila ay nagkakilala at naging malapit noong kanyang mga teenage years sa showbiz. Bagamat maikling panahon lamang ang kanilang relasyon, nag-iwan ito ng malalim na marka sa puso ni Angel. Nang pumanaw si Miko Soto noong Disyembre 2003 dahil sa aksidente, labis ang dalamhati ni Angel. Mula noon hanggang ngayon, patuloy niyang ginugunita ang alaala ni Miko tuwing kaarawan at sa mga espesyal na okasyon na nagpapakita ng kanyang respeto at pagmamahal sa dating kasintahan. Sumunod ang iba pang relasyon: Oyo Boy Soto, Dennis Trillo, Phil Young Husband at Luis Manzano. Bawat isa ay may aral at bahagi sa kanyang kwento. Hanggang sa dumating si Neil Arce, mula sa pagiging kaibigan hanggang sa pagiging asawa noong 2021. Tahimik ang relasyon, malayo sa social media, ngunit matatag at masaya ayon sa kanilang mga kaibigan. Ngayong 2026, mas pinili ni Angel ang isang pribadong buhay. Wala siya sa limelight, mas madalas nasa bahay, naglalaro ng video games, nag-aaral online, at inaalagaan ang sarili at pamilya. Paminsan-minsan, makikita siya sa media sa pamamagitan ng isang post o simpleng suporta sa kanyang stepson na si Joaquin Arce. Maraming nagtatanong, babalik pa ba siya sa showbiz? Hanggang ngayon, walang opisyal na anunsyo. Wala pang petsa. Ngunit marahil, hindi na iyon ang pinakamahalagang tanong. Dahil may mga tao na kahit wala sa kamera, kahit tahimik, ay nananatiling mahalaga. Si Angel Locsin, nasaan man siya ngayon, ay patunay na ang tunay na Darna hindi kailanman nawawala. Kahit malayo sa mata ng publiko, ang kanyang legacy, puso at kabutihan ay nananatiling buhay sa bawat Pilipino na kanyang natulungan at minahal.